Nabigo na naman nga po mga idol ang Minnesota Timberwolves ngayong araw laban sa Detroit Pistons 119-105 sa kabila ng ginawa ditong 53 points ni Anthony Edwards na ginawa ang lahat upang mabuhat lamang ang team. Sadyang nga kahit anuman nga po ang kanyang gawin, sobrang nahihirapan silang manalo sa pagkakaroon nila ngayon ng 3-game lose streak at may record na 17 wins, 17 losses bilang pang-10 sa West. Kaya hindi talaga napigilan pa ni Anthony Edwards na ang sarili nito na sisihin ng buong kupunan, lalo ang kanyang kakampi na si Julius Randle sa pagkatalo. Ayon dito, kahit gusto man niyang manalo ang Timberwolves, hindi pa rin niya ito magagawa kung hindi mag-i-step up ang kanyang mga kakampi. Wala rin naman nga pong tumutulong sa kanya ngayon. Maging si Randle, wala rin namang impact sa team at hindi niya napapantayan ang iniaambag noon ni Karl Anthony Towns. Maliban sa hindi reliable ang shooting, nagiging liability pa ito sa depensa since ito ang tinatarget ng mismatches sa ilalim ng basket. Samantala, kahit man sunod-sunod ang panalo ng Los Angeles Lakers, inaasahan pa rin na gagawa ng trade si Rob Pelinka sa mga susunod na linggo. At ayon sa balita ngayon, posible nga po nilang gamitin sina Gabe Vincent at Jared Vanderbilt upang makakuha ng bagong sentro na available sa trade kagaya ni Walker Kessler ng Utah Jazz. Pero kahit gaano kadaming big man ang target nila, ay si Walker Kessler pa rin ang pinakahinihintay ngayon ng front office. Kagaya ng napag-usapan natin kumpara sa ibang teams, mas nakikipag-cooperate nga po ang front office ng Jazz sa kanila simula ng tawagan nila ito tungkol sa trade ng kanilang sentro. Kaya hindi talaga malabo na makagawa sila ng trade as soon as possible kung magiging successful ang negosasyon. At base sa isang insider, ang trade nga na niluluto ngayon ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz ay sumisentro kina Walker Kessler kapalit sina Jalen Hood-Schifino, Christian Wood at isang first round pick at isang second round pick. Sa kabilang banda, sobra nga pong napahiya ang Miami Heat sa kanilang game laban sa Utah Jazz matapos sila ditong matalo at matambakan 136-100 na siyang nagpa-extend sa kanilang lose streak sa 2 games at nagbabagsak sa kanilang record sa 17-16. At dahil sa ganitong klaseng pagkatalo, inaasahan na mamadaliin nila ang pag-trade kay Jimmy Butler. Ayon nga po sa source, payag na rin naman ang Miami na i-trade ito sa Golden State kapalit sina Jonathan Kuminga at Andrew Wiggins. Pero mismo ang Warriors na ang nagsabi wala nga silang interest na kunin si Jimmy Butler sa isang trade, lalo pat wala silang balak na ipamigay sina Kuminga at Wiggins. Agad nga pong tinanggihan ng Warriors ang trade proposal ng Miami dahil malinaw, lugi sila dito. Bali, plano nga po ni Mike Dunleavy na maghanap ng mas maganda at alternatibong trade na magpapalakas ng team sa hindi isinasakripisyo ang majority sa mga key player. Maayos naman nga po ang kasalukuyang lineup ngayon, sadyang kailangan nila gumawa ng ilang mga pagbabago.